So, kumusta ulit mga boss? Welcome back ulit sa panibagong video natin, panibagong taon as usual. Tagal natin di nag-vlog kasi December kasi yan. Nasa sales ako kaya sobrang busy ko lately. Sisipagan natin mag-vlog, especially for aircon. Kasi alam naman natin, although sa ibang lugar kasi ng Pilipinas is nag-uulan na. Pero syempre dito sa Maynila, kahit medyo makulimlim pa or umuulan, mainit talaga dito. 'Di ba? Actually parang di natin naramdaman nung December na malamig, 'di ba? Mainit pa rin. Kaya ayon sa comment section ko sobrang dami nagtatanong ng mga aircon. Kaya for this video ang i-discuss ko is regarding aircon na mga affordable na which is although hindi to ganun ka branded gaya ng iba na na bina-vlog ko. Bali ito yung mga generic brand or may China brand dito. Pero hindi ko sinabi although generic brand yan or China brand is pangit na, di ba? So may mga ganun naman kasi talaga. Pero itong napili kong tatlo na to, ito yung the best kasi actually para sa akin, nasa sa inyo kung maniniwala kayo. Again, disclaimer lang. So lahat ng dinedemo ko dito or yung binibigay kong insight or brand is based lang to sa experience ko and then sa knowledge ko kasi napagdaanan ko itong mga to, di ba? So nasa sa inyo na po yun kung maniniwala kayo. Again, ako po is field product specialist ako before. 10 years ako nagtrabaho sa larangan ng appliances pagbebenta, especially for aircon. So, lahat ng knowledge ko and then napagdaanan ko, sinishare ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Yung po talaga yung purpose ko dito sa YouTube channel ko. Umpisahan natin. Tapos wala rin tong ranking. So, in any order po to, kayo na bahalang mag-decide kung ito yung okay sa inyo. Sasabihin ko rin dito yung specs nila, hindi naman ganun kadaming specs. And then yung presyo din nila. And then, kung magkano yung nagagastos nito, estimate. Based dun kay DOE, dun sa survey nila dito sa mga product na to. So, yung number 1 dito, so uunahin ko na dito si TCL. TCL siya. So, yung model ni TCL, yung TAC09C WI. Yung SRP po dito is 29,998 and then pagka net cash, yung payment nyo is 20,498 pesos. So, yun po yun. Yung specs nito, nung TCL na to, is yung, ayun, quiet operation. So, alam naman natin, kailangan natin yan sa aircon, especially kung window type. So, dapat tahimik talaga para hindi kayo ma-distract, lalo kung matutulog na kayo sa gabi, di ba? AI inverter. So, although halos same lang naman to, may mga brand kasi na tinatawag nila ng iba yung mga product nila doon sa inverter gaya ni LG na dual inverter, may full DC inverter, may kung ano-ano pang inverter. So, AI inverter kasi, so, artificial intelligence inverter yun. So, yun yan. Tapos, IoT. So, Internet of Things. So, possible to kung may mga appliances kayo na may Google Assistant or may IoT, so pwede mo siyang makonect or pwede mo siyang makontrol. And then, yung kagandahan dito sa product na to is gumagamit siya ng RT2 refrigerant, which is eco-friendly to, faster cooling siya. So, mas matipid siya sa kuryente. Pag ganito yung refrigerant na ginagamit nyo, hindi ka pa makakasira ng ozone layer ng Earth. Okay yun. Kaya, pag bibili ka ng aircon, nire-recommend ko is R32 refrigerant yung bilihin nyo. Tapos, yung EER niya is 13.6. So, mataas siya dun sa mga ibang brand ng aircon. And then, yung wattage niya is 733 watts. And then, nung nakita ko yung energy label niya, so based dun kay DOE, Department of Energy, based dun sa energy label na sinurvey nila, na kinandak nila dun sa kanila, dito sa aircon na to, yung consumption ng TCL na to na 1 horsepower per month is 989 pesos. 989 pesos po siya, tapos ginagamit siya ng 9 hours a day. Yun po yun. Tapos, naka-maximum yung temperature niya sa 16 degrees Celsius. Yun po yun. So, based to kay Meralco, sa 30 days, pag ito ginamit mong aircon na to, 989 pesos, yung babayaran mo sa loob ng isang buwan. Pero depende yon kasi yung 9 hours na yon doon lang siya kinumpute. So, kung mas mababa ka gumamit sa aircon, sabi natin 4 hours lang or 5 hours lang, syempre, mas bababa yung consumption mo, di ba? Hindi mo ma-reach yung 989 na monthly. Kung tataas naman, yung paggamit mo, sabi natin 12 hours ka or magdabagan ka, so asahan nyo dodoble yan or pwedeng lagpas ng konti. So, yun po yun. Tapos, meron pa siyang ibang specs gaya ng sa condenser niya. So, hydrophilic fins yung ginagamit niya. So, coated to ng hydrophilic material na mas okay ito kung gagamitin nyo sa tabi kayo ng dagat. Yun. Mas lamang to. Kasi hydrophilic coated material yung pins niya. So, okay ito. So, yun po yung una.
And then, moving forward sa pangalawa. So, yung pangalawang i-discuss ko, alam nyo naman to, sa kilala nyo to, which is si Kulin, yung model niya is yung CAG 100 CINB. So, 1 horsepower siya na inverter na compact size din siya. So, yung SRP nito is 28,998. Tapos, pagka-cash niya is 24,498. Yun yung presyo po niya ngayon January, di ba? Tapos, sa specs naman, ayun, full DC inverter. So, yung full DC inverter kasi, sa mga hindi pa nakakaalam, pag sinabing full DC inverter, naka-inverter compressor, naka-inverter pan motor, saka inverter module. Yun yun. Tapos, so, mas okay yun versus dun sa mga ibang single inverter lang, di ba? Mas okay yun. Tapos, Wi-Fi control. So, nakakontrol din siya ng Wi-Fi through cellphone. And then, yung refrigerant niya is R32. Which is okay din to, pas cooling, gaya na sinabi ko kanina. Pag R32, yung refrigerant, mas panalo yun. And then, yung kanyang ER is 11.3. Okay po yun sa mga aircon. And then, yung wattage niya is 900 watts, di ba? Tapos, ang consumption niya, 1,120 monthly, di ba? Medyo mataas lang siya ng konti versus dun kay TCL, di ba? Kasi yung kay TCL nasa 989 lang. Ito naman is 1,121. Sa 9 hours na paggamit ng aircon, sa loob ng 30 days. Yun po yun. Tapos, yung condenser niya is Bluefins condenser, which is okay din naman yun kasi coated din naman yun ng mga materials para mas tumagal, di ba? Mas tumagal siya. Pero mas marirecommend ko yung mga hydrophilic coated materials ng mga gold fin kung sa dagat kayo titira malapit. Yun. Kung Bluefins naman, kung dito naman kayo sa Metro Manila area lang naman, tas wala namang malapit sa dagat or anything. Actually okay naman yan yung Bluefins, di ba? So yun. So yung SRP niya 28,998 and then 24,498. Yung pangatlo natin is si Midea. Midea aircon, kilala natin yan sa mga aircon, Midea. Yung model niya is yung FP51AR A010HEIV. So yun yung modelo niya. 1 horsepower din to, di ba? So yung SRP nito is 27,998 and then 24,499 pagka-cash nyo. Yun yung net niya. Tapos ito, yung specs niya, so basic inverter siya, may voice command siya. So meaning may Google Assistant siya. Kung may Google Assistant yung mga appliances nyo or yung cellphone nyo. So pwede mo siyang ma-voice command. R32 refrigerant. Okay ito, gaya na sinabi ko, aircon R32, panalo yan. Tapos, ayun, quiet operation, 42 decibel. So 42 decibel, okay yun. Pasok pa rin yun sa standard ng mga aircon, lalo window type. Para mas okay yung tulog natin pag gumagamit kayo ng window type aircon. And then, sa wattage naman niya is 793 watts. And then, yung monthly consumption niya is 1,000 pesos. 1,007 actually. Pero dito kay Midea mga boss, yung design ng aircon na window type niya is yung U-shape na tinatawag. So, kung may nakita kayong aircon na yung may parang hati sa gitna, so maganda kasi yun pagka yung mga yung bintana nyo is sliding type, yung sliding window, yung pababa. Kasi, mag-fit to dun mag-fit siya. Kasi, isasara mo lang yung pinto, and then, yun, U-shape siya. Ayan, ipapakita ko sa picture kung anong klase yung U-shape na aircon, di ba? Kasi yung dalawang binanggit ko, yung TCL, saka yung Kulin is normal window type yon. Yung kay Midea naman is yung tinatawag na U-shape. Sige, sa susunod na vlog ko, i-discuss ko kung may difference ba yung U-shape or yung standard na aircon na window type, di ba? I-discuss ko 'yan. So yun mga boss, yung masasuggest ko lang na brand kasi marami rin nagtatanong kasi sa akin kung ano nga ba yung brand ng mga affordable tas yung hindi naman masyadong mababa yung specs or yung hindi na masyadong kilalang brand. So una, marirecommend ko sa inyo si TCL. Okay yung brand po 'yan. Okay yan actually. And then si Kulin, okay po 'yan. And then si Midea. So, yun yung mga aircon na hindi naman totally ang taas ng specs. Kasi magdi-discuss ako ng other brand ng aircon. Yung talagang, gaya ng ginagawa ko before, yung mga top 3 aircon. Yun talaga yung specs is pang mataasan na specs sa yung patipiran sa kuryente. Yun yung i-discuss ko sa inyo, mga boss. So, yun lang. Sana kahit paano nakatulong ko sa inyo. Nagkaroon kayo ng idea, lalo't bibili tayo ng aircon ngayong 2025.
So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video ang aking gagawin. Yun lang. Peace out.